Nagsimula ang chapter na ito na makikita na ang mga Imperial Knights ay nagsisimula ng umalis pagkatapos ng mana test na ginanap sa Duke Agnes Family Big Training Grounds. Makikita din natin na nagbubuhat at naghahanda na ang mga Red Knights para makaalis na din. Ang mga Imperial Knights na nandito para sa mana test ay aalis na rin ngayon. Sabi ng isang Red Knight, "Hoy, mag-focus ka, kailangan nating makaalis ngayong araw." Sigaw ng isa pang Red Knight sa kasama niyang Red Knight na nagbubuhat ng isang kahon. Nagulat naman ang sinigawan niyang Red Knight. Opo, naiintindihan ko, tugon nito. Ihanay ng maayos ang mga kabayo. Kailangan ko ng tulong dito. Papunta na ako dyan. Saan mo nilagay ang mga bagahe na nandito? Nandito ang mga bagahe. Umayos kayo. Hindi dapat tayo mahuli. Ito ang mga sigaw ng mga Red Knights na abala sa paghahanda para sa paglalakbay nila patungong Lock 5. Dahil ito sa desisyon ng Duke na siya na mismo ang aayos at haharap sa mga nanggugulong mga halimaw at mga ogres sa The Forest of Dark Beings. Makikita naman na naglalakad si Joshua habang tinitingnan nito ang kanyang singsing at napangiti ito. Ito ang Dawn Ring, sabi ni Joshua at naalala nito kung paano niya nakuha ang singsing. Sa office ng Duke Agnes, makikitang nag-uusap silang dalawa ni Duke at Joshua. Pupunta tayo kaagad sa Accardi matapos nating malinis ang Forest of the Dark Beings. Para dyan, kailangan mong iwanan ang pangalang Agnes, sabi ng Duke kay Joshua. Nagulat naman si Joshua nang marinig niya ito. Ano? Tanong ni Joshua. Kaya kita bibigyan ng isang regalo, sabi ng Duke kay Joshua at inilabas nito ang isang maliit na pulang kahon. Minsan ay tinulungan ko ang Magic Tower Master, at natanggap ko itong Dawn Ring na ito bilang isang pasasalamat. Ang Dawn Ring ng The Magic Tower ay isang artifact na siya mismo ang gumawa. Nagbibigay daan ito sa user na magsuot ng armor sa sandaling mag-inject ka ng mana sa singsing. Mauunawaan mo rin ito kung paano ito gagamitin sa sandaling mag-inject ka ng mana dito. Sabi ng Duke kay Joshua, hindi ba ang Dawn Ring ay dapat ibigay sa tagapagmana? Tanong ni Joshua sa Duke. Huwag kang magkamali ng akala. Hinahayaan ko lang na hiramin mo ito dahil ito'y nabubulok na sa storage room. Well, sa tingin ko ay hindi lang yun ang lahat. Sabi ng Duke, may iba pa bang rason? Tanong ni Joshua, sa sandaling gamitin mo ang singsing. Ikaw ay makakasuot ng isang armor na nilagyan ng mana. Ang armor na yon ay may mga sigil ng bawat pamilya. Ito ay upang maiwasan ang mga langaw na gumagala sa paligid mo, na itinatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung kinukuha ng iba kung ano ang akin. Sa labas, ikaw ay isang tagapagmana ng hindi kilalang Viscount family. Mag-isip ka na lang ng ilang mga katanggap-tanggap na pangalan para sa iyong sarili. Sabi ng Duke kay Joshua, ang dahilan ng pagtatago ng aking pagkatao at pagpapahiram sa akin ng Dawn Ring ay siguradong magkakonektado. Senyales ito na hindi mo dapat pakialaman ang Agnes Duke family. Ito ay magiging convenient na gamitin para sa isang taong mataas ang ranggo tulad ng isang imperial na prinsipe. Ayaw ko rin sa mga nakakainis na bagay, sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at bigla siyang nagulat nang tinawag siya ng Duke. Joshua, tawag ng Duke. Ano po yun? Tugon naman ni Joshua. Kinasusuklaman mo ba ako? Tanong ng Duke kay Joshua. Napaisip naman si Joshua. Kinasusuklaman. Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Tanong at sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Hindi ko inaasahan na ang dakilang Duke Agnes ay biglaang magtatapos ng ganun na lang. Sa digmaang sibil ng imperyo na magaganap 10 taon mula ngayon. Kung iisipin ko talaga, ay pinabayaan niya ako at ang aking ina. Dahil doon, namatay ang aking ina. Dahil mabibilang ko lang sa aking mga kamay kung ilang beses ko lang siyang nakita sa nakaraan kong buhay. Nakalimutan ko na kung ano man ang mga sama ng loob ko sa kanya. Sabi nga nila, time is the best medicine. Nabuo ba sa pagitan namin ang isang relasyon na hindi kailanman umiral? Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip habang nakangiting nakatingin ito sa Dawn Ring na ibinigay sa kanya ng Duke. Bigla namang dumating si Kaiser. May maganda sigurong nangyari, Lord Joshua. Dapat na ba kitang tawagin ngayon na Sir Joshua? Sabi at tanong ni Kaiser kay Joshua at makikitang kasama nito sa likuran niya sina Balmung at Evergrande. Napalingon naman si Joshua sa kanya. Ano naman ito? Tanong ni Joshua kay Kaiser.
Pupunta ka sa Acardi kapag natapos na ang paglinis sa The Forest of Dark Beings, tama. Mangyaring puntahan mo ako sa oras na makarating ka na sa Acardi. Sigurado akong makakatulong din ito sa iyo, Sir Joshua. Tanong at sabi ni Kaiser kay Joshua. Tutulungan mo ako? Patanong na sabi ni Joshua. Oo naman. Siyempre, ang Imperial Family ay pwedeng i-recommend ang mga knights. Ito ang magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga Imperial Knights. Maaari silang makapasok sa Knight Order nang hindi man lang kumukuha ng Imperial Knight Test na nangyayari minsan sa isang taon. At makakatanggap sila ng mga espesyal na benepisyo nang wala ang 10 taon ng obligatory service kapag natanggap na sila. Uulitin ko, hanggat gusto ni Sir Joshua, walang magiging problema sa paggamit mo ng Imperial Knight Order. Kaya mo itong gamitin hanggang sa gusto mo bago ka umalis. Mangyaring maunawaan na ang alok na ito ay nagpapakita ng aking kasakiman para sa iyo. Sabi at alok ni Kaiser kay Joshua at tumawa ito. Ang tawa na yon ay may halong kasinungalingan at pagkukunwari. Nakakasuklam ito. Kung hindi lang dahil sa mga tao na nasa likod mo ay sigurong tinusok ko na ang ulo mo at ito'y tatagos sa bunganga mo gamit si Lugia. Gayunpaman, kailangan kong makapasok sa Imperial Knights upang makuha ang aking isa pang minamahal na sundalo mula sa aking nakaraang buhay. Kailangan kong pumasok sa Imperial Knight Order at maging isang battalion commander para makapasok sa secret storage ng Imperial Palace. Ang aking minamahal na sundalo ay natutulog doon. Pero sa ngayon ay aayusin ko muna ang problemang nasa harapan ko, sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Pag-iisipan ko ang tungkol sa alok mo. Medyo busy pa ako. Kaya kailangan ko nang umalis. Tugon ni Joshua kay Kaiser. Napatawa naman si Kaiser. Hahaha, ang lalaking yon, kung ang kanyang pagiging magalang ay tumugma din sa kanyang mga kasanayan. Siya siguro ay mabilis na makakaangat. Sabi ni Balmong, huwag ka namang ganyan. Bumalik na rin tayo, Sir Balmong. Sabi ni Kaiser at nagulat naman si Balmong at sumagot. Opo, tugon ni Balmong. Mahuhulog din si Joshua sa mga kamay ko kalaunan. Sabi ni Kaiser na nakatingin ito kay Joshua at sila'y tumalikod na sa isa't isa at umalis na papunta sa kanilang mga sariling landas. Kaiser, hindi na ako magiging parang isang puppet sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito ay ikaw naman. Nakangiting sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Nagsimula na ang kanilang paglalakbay patungo sa Lock 5 at makikitang nakasakay si Duke Agnes sa isang puting kabayo at nakasunod naman sa kanya ang mga Red Knights. Si Duke Agnes bilang isang pinuno, mabilis na naorganisa ang pangkat ng ekspedisyon para sa The Forest of Dark Beings. Ang miyembro ng mga ekspedisyon ay medyo simple para sa isang pangkat na pinamumunuan ng isang duke ng imperyo. Mayroon lamang isang Knight Order na kasapi ng Red Knight Order, ang 4th class magician ng pamilyang duke, si Arman. Arman, the greatest 4th class magician of the Agnes Dukedom. At 100 pang iba bukod kina Babel at Joshua. Babel, ang lalaking ito. Bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Sabi at tanong ni Joshua sa kanyang pag-iisip na hindi ito komportable na tinitingnan siya ni Babel sa likuran. At nakarating na ang expedition team sa Castle of the Lock 5 na katabi mismo ng Forest of Dark Beings. Lahat kayo ay tumayo, magbigay galang kayo sa duke. Nagbibigay ako ng galang sa duke. Sigaw ng isang knight. Castle of the Lock 5. Wow, wow, kumalma ka, sabi ni Duke Agnes sa kabayo. Matagal na rin, Robin. Binabati ko ang duke, sabi ni Robin sa duke na nagpapakita ito ng paggalang. Robin, former senior knight ni Duke Agnes. Dukedom's Clover Knight Order, isang individual na nagsilbi sa pamilyang Agnes sa loob ng 12 taon. Lagi akong naaawa sa'yo. Nailagay kita dito sa tigang na lupain pagkatapos ng iyong pagreretiro. Sabi ng duke kay Robin. Bagkus, ikinararangal kong makapaglingkod sa iyo kahit na pagkatapos ng aking pagreretiro. At sinabi ko sa iyo na gusto kong gugulin ang aking oras sa aking pamilya. Tugon ni Robin sa duke. Salamat sa pagsasabi niyan. Tugon naman ng duke at biglang may lumabas na isang matabang lalaki at isang batang babae sa pintuan ng kastilyo. Sa wakas, nakarating din kayo, duke. Sabi ng matabang lalaki sa duke habang nag-uusap sina Robin at ang duke. Labis akong naantig sa duke na personal na tumulong sa amin. Sabi ng matabang lalaki, binabati ko ang duke.
Sabi naman ng batang babae. Big, Viscount, Fifth Lord of the Lock Fifth. Vanessa's relative. Anna, nag-iisang anak ni Viscount Big. Sakit na naman sa ulo ito. Dapat ay nagtungo na lang ako sa kagubatan kaagad. Sabi ni Duke Agnes sa kanyang pag-iisip nang makita niya si Big. Reuben, nagiging makalimutin ka na ba dahil sa iyong edad? Dapat sinabi mo agad sa akin nang dumating ang Duke. Galit na tanong at sigaw ni Big kay Reuben. Humihingi ako ng pasensya, aking Panginoon. Tugon ni Reuben. Akala ko kasing husay mo ang edad mo. Paano mo nga ba susuklian ng pananagutan ang seguridad ng lugar na ito? Galit na sigaw ni Big kay Reuben at makikita sa mukha ni Reuben ang inis at napatahimik na lang ito. Big, mukhang umangkop ka sa Lock Fifth. Mas tumataba ka sa tuwing nakikita-kita. Sabi ng Duke kay Big. Naku naman Duke, nahihiya naman ako. Hindi ba't lahat ng ito ay dahil sa pag-aalaga mo sa akin? Nakangiting sabi ni Big sa Duke. Ano ba naman yan? Bobo ba siya o talagang makapal lang ang balat niya? Tanong ni Joshua sa kanyang pag-iisip nang makita niya si Big. Naku po, nandito rin si Lord Babel. Mas pumogi ka pa kaysa dati. Sabi ni Big nang makita niya si Babel. Matagal na rin, Uncle. Nakangiting tugon ni Babel. Kahit ako na hindi gaanong marunong tungkol sa espada, ay nararamdaman ko ang iyong lakas. Mukhang malapit nang ipanganak ang isang master sa dukedom. Sabi ni Big at tumawa ito. Ha ha ha. Napansin naman niya si Joshua sa gilid. At sino naman ito? Tanong ni Big. Siya ay si Lord Joshua, Viscount Big. Sagot ni Chiffon kay Big. Lord Joshua, patanong na sabi ni Big. Siya ang pangalawang anak ng Duke. Sabi ni Chiffon. Ha? Pangalawang anak? Tanong ni Big at napatawa ito at napalingon kay Duke Agnes. Ha ha ha, ipagpaumanhin mo ang aking kabastusan. Nabuhay yata ako nang nakasara ang aking mga tainga. Kailan nagbuntis si Sister Vanessa ng isa pang batang lord? Sabi at tanong ni Big sa Duke. Lumapit naman si Chiffon sa kanya at may ibinolong ito. Viscount Big, hindi siya anak ni Lady Vanessa. Bulong na sabi ni Chiffon. Nagulat naman si Big sa kanyang narinig. Ano, nasurpresa naman ako, hindi ko inaasahan ang ganitong bagay. Kung gayon, anong mahalagang bloodline ang taglay ng ating Panginoon? Tanong ni Big kay Chiffon. Hindi siya mula sa isang marangal na pamilya. Pabulong na sagot ni Chiffon. Ganoon ba? Sigaw na sabi ni Big at tiningnan nito si Joshua ng masama at napasabing. Marumi kang bata. Tiningnan naman siya ng masama ni Joshua. At makikita si Duke Agnes na napabugtong hininga na lang ito. Iyan ay sapat na para sa mga pagpapakilala. Hindi ba may mas mahalagang bagay na kailangan nating asikasuhin? Sabi at tanong ni Duke Agnes. Kaya naman kahit hindi gaano ay naghanda kami ng handaan. Sabi ni Big sa Duke. Bakit hindi muna tayo magpahinga ng kaunti at hindi pa man nakatapos ng pagsasalita si Big ay nagsalita na ang Duke. Hindi naman ganoon kaina ang mga knights ko. Kung pahinga ang iyong pinag-uusapan, dapat ay mayroon silang higit sa sapat sa kanilang pagpunta rito. Sabi ni Duke Agnes at sumigaw ito. Mayroon ba sa inyo ang gustong magpahinga? Meron ba? Sigaw na tanong ng Duke sa kanyang mga knights. Wala po, sir. Sigaw na sagot ng mga knights ni Duke Agnes. Kung gayon, umalis na tayo. Sabi ng Duke at tumalikod na ito at handa nang umalis. Bigla namang nagsalita si Big at napalingon naman si Duke Agnes. Oh, Duke Agnes, gusto ko rin sanang sumama. Kahit na ang aking mga kakayahan ay hindi gaanong makakatulong sa larangan ng digmaan. Bilang isang feudal lord, hindi ko pwedeng hayaan na lang ang sarili ko na walang ginagawa at tumingin na lang. Naniniwala ako na ang lahat ng mga knights ng aking teritoryo at ang aking mga tao ay mag-iisip ng pareho. Sabi ni Big at sumigaw naman ang mga knights nito. Tama yan, gusto rin namin sumama sa iyo. Para sa karangalan ng pakikipagtulungan sa Duke mismo. Sigaw ng mga knight ni Big. Ano naman ang gagawin mo tungkol kay Anna? Iiwanan mo na lang ba siyang nag-iisa? Tanong ng Duke kay Big. Wala ka dapat na ipag-alala sa lahat tungkol dito. Ang aking anak na babae ay makakatulong, kahit na maliit na marahil. Sagot ni Big at makikita naman si Anna na nakangiti at natutuwa ito. Sinasabi mo bang isasama mo ang bata sa mapanganib na paglalakbay na ito? Tanong ng Duke. Gusto ko ring sumama, aking Panginoon. Sabi ni Anna sa Duke.
Mangyaring tingnan mo ito, sabi ni Ana, at biglang ipinikit nito ang kanyang mga mata at parang may tinatawag ito at makikitang may lumalabas na kulay asul na enerhiya mula sa kanyang mga kamay. At bigla siyang sumigaw, "Sylph!" At may biglang lumitaw na espiritu ng isang maliit na babae. Nagulat naman si Arman sa kanyang nakita. "Isa ba yang espiritu?" Tanong na sigaw ni Arman. "Nalaman namin kamakailan na ang aking anak na babae ay may talento tungkol sa pagmamanipula ng mga espiritu." Magmamayabang na sabi ni Big. "Ang spirit magic ay katulad din ng magic. Ito ay isang kakayahan na tanging ang mga pinili ng tadhana lang ang makakagamit. Hindi. Kung pag-uusapan natin ang bilang ng mga gumagamit ng espiritu ay mas bihira pa sila kaysa sa mga salamangkero. Ang mga malalaking imperyo ay karaniwang gumagawa ng humigit kumulang 100 na mababang ranggo na mga gumagamit ng espiritu. Hindi ko akalain na makakita ng ganitong talento dito," sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip nang makita niya si Ana na gumagamit nito. Napansin naman ni Joshua si Babel na tinitingnan nito si Ana. Kahit na wala pa akong narinig na isang spirit user na may pangalang Ana. Ang batang yan, parang pamilyar siya. Nakita ko na ba siya kung saan? Sabi at tanong ni Joshua sa kanyang pag-iisip. "Oh sige, umalis na tayo." Gayunpaman ang mga Red Knights ang mangganguna. At ang mga sundalo ng Luck ang tatayong panghuli. At ang natirang mga miyembro ay tatayong posisyon sa gitna. Sabi ni Duke Agnes, "Naiintindihan ko, maraming salamat, aking Panginoon." Tugon naman ni Big. "Tara na," sigaw ng Duke. "Walang mawawala kung makakakuha ako ng isang spirit user," sabi ng Duke sa kanyang pag-iisip. Lumapit naman si Ana kay Babel na nakangiti at napalingon naman si Babel sa kanya. "Dahil makakasama namin siya, unti-unti ko rin maalala kung sino siya. Kung siya ay isang taong magdudulot ng mga isyu sa aking mga plano, sigurado akong maaalala ko siya sa huli," sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan nito si Ana. "Hoy, ikaw!" sigaw na tawag ni Big kay Joshua. Napalingon naman si Joshua sa kanya. "Babantayan kita," galit na sabi ni Big kay Joshua. Lumipat ang eksena sa Avalon Empire Throne Room. Makikitang nakaupo si Marcus Van Britten sa kanyang throno na kaharap si Evergrande na nagbigay ng report sa kanya. Iyon ba ang nangyari? Kawili-wili. Ang katotohanan na ang kanyang talento ay totoo at nasangga niya ang mga pag-atake ni Joker ng 2 beses at nakapagsigawa pa ng counter-strike. Tanong at sabi ni Marcus Van Britten. "Opo, tama po yan," tugon ni Evergrande. "Kung gayon, Evergrande, ano sa tingin mo ang nangyayari? Gusto ko ang iyong opinyon, hindi bilang isang knight kundi bilang ang pinakadakilang salamangkero sa ating imperyo," sabi at tanong ni Marcus kay Evergrande. "Tulad nga ng iyong nabanggit, hindi ko masasabi ng walang pag-iingat tungkol sa kung ano ang kaya ng batang ito. Dahil kung paano ginagamit ng mga knights at magician ang mana ay iba sa pinagmulan nito." Sagot naman ni Evergrande, "Gusto ko lang ng general na opinion. Sabihin mo, gaano kalaki ang potensyal ng batang yon?" sabi at tanong ni Marcus. "Dahil hindi mahalaga kung ipaliwanag ko ng walang konteksto. Ihahambing ko na lang siya sa mga Royal Knight bilang isang halimbawa." Sagot naman ni Evergrande, "Mukhang maganda yan." Tugon naman ni Marcus, "Ilang araw lang ang nakakaraan. Si Sir Balmong at ako, kahit hindi kami naglaban sa isa't isa at kung magduduelo kami sa 1 versus 1 na sitwasyon, hindi ako matatalo," sabi ni Evergrande kay Marcus. Mukhang makatarungan yon dahil kahit na umabot si Balmong sa kanyang posisyon sa ganong edad at walang kapantay ang kanyang kasanayan sa kanyang mga kapantay. Sa palagay ko ay magiging iba ang mga bagay kung ikaw ang kanyang nakaharap. Tugon ni Marcus. Gayunpaman ang naramdaman ko mula kay Sir Balmong at kay Young Master Joshua ay medyo naiiba. Sabi ni Evergrande, "Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka na baka hindi mo kayang matalo ang batang si Joshua?" Tanong ni Marcus. "Hindi naman sa ganon, ngunit sigurado ako na parang mayroong kakaiba. Sa susunod na 10 taon, kahit na mas maaga, ay posible ang mga bagay ay maaaring magbago. Gayunpaman, sa ngayon, walang paraan na ako ay matatalo," sabi ni Evergrande. Napangiti naman si Marcus nang marinig ito mula kay Evergrande. "Hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isa pang bagay," sabi ni Marcus. "Sige po Panginoon." Tugon naman ni Evergrande. "Kung tayo'y magduduelo ng 1 versus 1, ano sa palagay mo ang mangyayari?" Tanong ni Marcus kay Evergrande.
Napatahimik naman si Evergrande at hindi nakasagot kay Marquez. Napatawa naman si Marquez. Hahaha, kawili-wili ito. Talagang kawili-wili. Hindi dapat ako nagpadala ng iba para mag-ulat tungkol dito. Dapat ako mismo ang pumunta. Ngayon na ang mga bagay ay umuusad na tulad ng mayroon sila. Kailangan kong makita ang batang ito. Sabi ni Marquez at biglang nag-snap ito at biglang lumitaw ang isang knight sa likuran ni Evergrande. Tinawag mo ba ako, Panginoon ko? Tanong nito. Jack Kane, posible bang panatilihin ang bata dito sa palasyo kahit sa maikling panahon? Tanong ni Marquez kay Jack Kane. Si Jack Kane pala ang pangalan ng knight na lumitaw. Naniniwala ako na ang pang-apat na prinsipe ay naghahanda ng mga bagay habang nag-uusap tayo sa ngayon. Sagot ni Jack Kane kay Marquez. Si Kaiser, nakakapanibago, sabi ni Marquez. Ngayon pa lang, natanggap na ng mga Royal Knight ang rekomendasyon mula sa ikaapat na prinsipe. Siyempre ang target ay si Joshua Pon Agnes. Sabi ni Jack Kane, isang rekomendasyon, sa palagay ko yon ay isang paraan upang gawin ang mga bagay. Bagamat mayroon akong dahilan para likhain ang mga ito gamit ang mga rekomendasyon. Ang katotohanan na ang 11 at 12 batalyon na binubuo ng mga hindi importanteng mga tao ay palaging nakakaabala sa akin. Iulat mo muli sa akin ang tungkol sa kung ano ang nangyayari doon. Sabi at utos ni Marquez kay Jack Kane. Sisiguraduhin kong gagawin ko ito, Panginoon ko. Magpapalam na ako at aalis na. Tugon ni Jack Kane at unti-unti na itong nawala. Napatawa naman si Marquez at binanggit ang pangalan ni Joshua. Joshua Von Agnes. Sa talentong yon ay maaaring siya ay perpekto para doon. Sabi ni Marquez na parang may binabalak itong gawin kay Joshua. Lumipat ang eksena sa Forest of Dark Beings at makikita ang bilog na buwan na lumiliwanag ng kulay pula na kulay. Makikita din ang sarit-sari na mga halimaw na sumisigaw na parang handa itong umatake ng anumang oras. At makikita din si Joshua na biglang inatake ng sabay ng mga goblins. Lagot ako, sabi ni Joshua, at dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.